Nagising si Ellie Winters na may mainit pang luha sa magkabilang pisngi, parang hindi siya talaga galing sa tulog kundi mula sa isang panaginip na hindi niya matandaan. Mama, mahina niyang tawag, nanginginig ang boses. Wala si Emmer whisper. Napakapit siya sa kumot, hinahanap ang pamilyar na lambot ng paborito niyang stuffed bunny. Pero wala. Pangalawang umaga na itong nangyari, at hindi na alam ng batang 4 na taong gulang kung siya ba ang may kasalanan o may masamang espiritong nagtatago sa paligid. Pumasok agad si Anouk sa kwarto, halatang nagmamadali dahil may hawak pa itong mug ng kape at isang papel kung saan may nakasulat na listahan ng mga kailangang tapusin bago pumasok sa trabaho. Baby, kumalma ka muna. Baka nahulog lang sa ilalim ng kama. Ano? Lumuhod siya at sinilip ang dilim sa ilalim. Pero bago pa man niya maabot ang sahig, sumingit si Ellie. Mama, kinuha na naman niya. Si Thorsten. Galit siya sa akin. Napabuntong hininga si Anouk. Hindi galit ang aso mo sa'yo, sweetheart. Pero kahit sabihin niya yon, may kirot ng duda sa dibdib niya. Dahil noong nakaraang linggo, 3 beses nilang nakuha ang stuffed bunny sa ilalim ng kama ng husky. At iyon ay kakaiba, lalo na't si Thorsten ang pinakamahinahong aso sa buong kakilala nila. Lumabas sila ng kwarto at nadatnan si Dashiell sa kusina, nakaupo sa mesa habang hawak ang laptop. Parang hindi nito narinig ang paglapit ng mag-ina kaya nagulat ito nang marinig ang hikbi ni Ellie. Ano na naman ang nawala? Tanong nitong may pagod na sa boses. Secure whisper, sagot ni Anouk. Napatingin si Dashiell sa pintuan papunta sa sala. Nandoon, nakahiga sa ilalim ng mababang mesa, si Thorsten. Hindi gumagalaw pero nakamulat ang isang mata, nakatuon direkta kay Ellie, parang may gustong sabihin. Bakit mo ginagawa yan, buddy? Bulong ni Dashiell. Hindi inaasahang sagot, syempre, pero ramdam niya ang bigat ng tanong. Lumapit si Ellie, nanginginig pa rin. Ayoko na po ng bagong bunny, sabi niya. Gusto ko po yung akin. Hindi niya tinangkang lapitan si Thorsten. Simula kasi nang magsimula ang misteryosong pagkuha ng mga gamit niya, napuno ng takot ang maliit niyang puso. Bago tayo magsimula, mag-like at mag-subscribe dahil may mga bagay dito na kailangan mong malaman bago ang sinuman, tumayo si Dashiell at huminga ng malalim. CJ. Hahanapin ko. Pumunta siya sa tabi ni Thorsten, sinipat ang ilalim ng sofa. Wala doon. Binuksan ang maliit na kabinet, wala rin. Sa wakas, tumayo ang husky, tumingin kay Dashiell, pagkatapos ay naglakad palayo na parang may gustong ipakita. Oh no, bulong ni Dashiell. Hindi na naman eh. Sinundan nila si Thorsten hanggang sa sala, sa tabi ng paborito nitong higaan. Doon, sa mismong sulok, nakatingin ang aso sa ilalim na parang may laman. Dahan-dahan yumuko si Dashiell at inabot ang loob. Unti-unting lumitaw ang isang pamilyar na tainga ng stuffed bunny. Ellie, tawag niya. Hindi kumilos ang bata. Nakapulupot ang kamay sa kumot at parang lalong lumiliit. Ayoko na po. Ayoko na siyang lumapit sa akin. Kinuha ni Dashiell ang bunny at inabot sa anak. Sa sandaling iyon, umungol ng mahina si Thorsten, not na parang galit, kundi parang nag-aalala. May kakaibang lungkot sa ungol na iyon at hindi iyon nakaligtas kay Anouk. Bakit kaya ginagawa niya ito? Tanong niya halos sa sarili. Pero bago pa nila napag-isipan pa ng mas malalim, dumating ang momentong magpapalit sa takbo ng araw. Nang palabas na sila ng sala, sumalubong si Thorsten kay Ellie at tumingin ulit ng tuwid sa mga mata niya. Isang kayumanggi. Isang asul. Parang dalawang mundo na nagpapantay. Para siyang may gustong sabihin, bulong ni Ellie, pero agad niya itong sinundan ng, pero ayoko siyang kausapin. Nagkatinginan sina Anouk at Dashiell. May tensyon sa hangin, hindi pa nila alam kung ano ang dahilan, pero nararamdaman nilang papalakas ito araw-araw. Pagdating ng tanghali, habang nag-aayos si Anouk ng mga papel niya sa kusina, biglang napasigaw si Ellie mula sa sala. Mama! Kinuha niya yung sapatos ko. Tumakbo si Anouk at nakita si Thorsten na hawak sa bibig ang isang makinang na sapatos. Thorsten, sigaw niya. Drop! Pero hindi bumitaw ang aso. Sa halip, umatras ito at tumingin sa direksyon ni Ellie na parang inaakay siya palayo mula sa isang bagay. Tumaas pa ang balahibo ni Anouk sa batok niya. Dashiell, tawag niya. Dumating ang ama, halatang pagod na pagod. This is getting worse, bulong niya kay Anouk, pero dininig ito ni Ellie. Hindi po siya galit, tanong ng bata, nanginginig. O galit talaga?
Hindi agad nakasagot ang mga magulang. Para kasing may dalawang bagay silang pinipilit intindihin, ang pag-ugali ni Thorsten at ang bigat ng takot ni Ellie. "Sweetheart," sabi ni Dashiell habang lumalapit, "baka may dahilan siya. Hindi natin alam." "Pero bakit mga gamit ko lang?" tanong ng bata, luha na naman ang pumapatak. At doon sumiksik ang unang matinding takot sa dibdib ni Dashiell. Kasi tama ang tanong ng bata. Parang alam ng aso kung anong pinakamahalaga sa kanya at parang sinasadya nitong alisin ang mga yon. Kinagabihan, habang nagpapahinga sila, biglang napansin ni Dashiell na wala ang drawing pad ni Ellie. Ni hindi nila narinig na may kumilos. Naubos ang pasensya niya. Tama na. Hindi na normal to. Nang gabing iyon, bago sila matulog, tahimik na lumapit si Ellie sa ama. "Daddy, alisin niyo po ba si Thorsten?" Nabigla siya sa tanong. At kahit gusto niyang sabihin hindi, may parte sa kanya na hindi sigurado. "Hindi namin gagawin kung hindi kailangan," sagot niya. Pero alam niyang mali ang tono. Alam niyang narinig ni Ellie ang pag-aalinlangan. Pumasok si Ellie sa kwarto niya nang walang imik. Pero bago pa siya makatulog, narinig nila ang tunog ng madaling paglakad ng aso, sunod-sunod, parang naghahanap. Parang walang gustong matulog sa bahay na yon. Kinabukasan, hindi kumain si Ellie. "Kasalanan ko po," bulong niya. "Dahil sa akin, alis si Thorsten." Umupo si Dashiell sa tabi niya. "Hindi iyon totoo. Hindi ko na po ilalabas ang mga gamit ko," sabi ng bata. Para hindi niya kunin. Pero kahit ganoon, bandang hapon, nawala ang huling bagay na ayaw sanang mawala ng bata, ang crayon drawing ng pamilya nila. Yung ginawa niya ng buong pagmamahal. Na may araw at ulap at 3 taong holding hands, at si Thorsten na mas malaki pa kaysa lahat. Nawala. At doon na tumulo ang pasensya ni Dashiell. "Hindi na pwede to, tatawag ako sa shelter bukas." "Daddy," nanginginig na sabi ni Ellie, "ako po ang kukuha ng mga gamit ko. Babalik ko na lahat." Bago pa mapigilan ng mga magulang, mabilis siyang tumakbo patungo sa higaan ni Thorsten. Umiiyak pero matapang, kinalagkad niya ang sarili papasok sa ilalim. "Ellie, teka," sigaw ni Anouk pero huli na. Tahimik. Napakadilim sa ilalim. "Baby," tawag ni Dashiell. "Anong nakikita mo?" Tahimik pa rin. Hanggang sa marinig nila ang boses ni Ellie, maliit, halos pabulong. "Daddy, nandito sila." Lahat sila. Pero bakit ganito pagkakaayos? Lumuhod si Dashiell at pinailawan ang ilalim. Napasinghap siya. Nandoon ang lahat ng bagay na nawala. Pero hindi basta nakatambak. Nakaayos. Nakasunod sa isang pattern na parang may sinusundan. Parang may sinasabi. Nanginig ang kamay ni Dashiell. Hindi ito aksidente. Hindi ito pagkapilyo. Parang may layunin. At sa gitna ng katahimikan, umupo si Thorsten sa tabi nila, pero hindi galit, hindi nagtatago. Parang inaantay silang maintindihan. "Anouk," bulong ni Dashiell, halos mawala ng boses. "Hindi ko alam kung ano to, pero hindi siya nagwawala. Hindi siya agresibo. Parang nananadya pero may rason." At bago pa nila masabi ang susunod, biglang lumingon si Ellie, hawak ang bunny sa dibdib niya, at nagtanong. "Daddy, bakit parang tinuturo niya to? Para saan yung linya?" Hindi pa nila alam. Hindi pa nila kayang malaman. Pero sa sandaling iyon, nagsimulang gumalaw ang takot sa dibdib ng mga magulang, hindi dahil kay Thorsten, kundi dahil baka may bagay silang hindi nakikita pero matagal nang nakikita ng aso. Maagang nagising si Ellie kinabukasan, mas maaga pa kaysa sa madalas. Parang may kumalabit sa kanya sa panaginip, isang malamig na huni na hindi niya maintindihan. Nakaupo pa lang siya sa kama, napansin na niya agad na may kulang. "Mama," tawag niya, halos pabulong. Wala ang kumot ko. Napayakap siya sa sarili dahil ramdam niya ang lamig sa braso niya. Hindi iyon basta kumot, iyon ang paborito niyang moon cover blanket na hawak niya mula pa noong sanggol pa siya. Pumasok si Anouk, nalalata pa at hindi pa nakakainom ng kape. "Naku naman, Ellie," bulong niya, napahawak sa sentido. "Bakit lagi na lang may nawawala?" "Hindi ko alam, Mama," sagot ni Ellie, nanginginig ang labi. Kinuha na naman niya. "Si Thorsten?" tanong ni Anouk, pero alam na niya ang sagot. Masyado nang madalas ang pattern para hindi mapansin. Lumabas silang mag-ina, at agad nilang nakita ang husky sa may pasilyo, nakaupo, nakatingin lang sa kanila. Tahimik.
Mataman ang tingin. Parang naghihintay ng reaksyon. Parang inaabangan ang galaw ni Ellie. Umabante si Anouk, naglalakad ng dahan-dahan. Thorsten, may kinuha ka na naman ba? Hindi gumalaw ang aso. Pero nang lumapit pa si Ellie ng isang hakbang, bigla itong tumayo, hindi agresibo pero alerto. Parang mali ang bawat yapak ng bata, parang hindi dapat siya lumapit sa lugar kung saan siya papunta. Bulong ni Ellie, nakatingin kay Anouk. Ayaw niya po sakin. Hindi totoo yan, sagot ni Anouk, pero hindi niya rin mapigilang kabahan. Bakit parang may sinusundan na pattern ng aso? Bakit tuwing gumagalaw si Ellie, bigla siyang nagiging matalas ang kilos? Tinawag ni Dashiell mula sa kusina. May nawawala na namang gamit. Hindi na niya kailangang makita para malaman. Halos araw-araw na itong naging parte ng umaga nila. Yung kumot naman, sagot ni Anouk. Great, bulong ni Dashiell, bumuntong hininga. Kailangan na talaga nating ayusin to. Lumapit siya kay Thorsten, sinipat ito sa mata. Buddy, bakit? Pero isang buntong hiningang aso lang ang sinagot niya, mahaba, malalim, may bigat. Sinimulan nilang hanapin ang kumot. Sa ilalim ng mesa. Sa tabi ng washing machine. Sa kahon ng laruan. Wala. Hanggang sa napatingin si Ellie sa sofa. Doon, bulong niya, parang may kutob. At naroon nga. Nakaguhit ang isang sulok ng kumot mula sa ilalim ng sofa, parang sinadyang makita. Kinuha ni Dashiell. Ellie, hawakan mo. Inabot niya yon sa anak, pero nang akmang hahawakan ng bata, biglang umungol si Thorsten at umatras ng 1 pulgada, parang nagbabanta pero hindi galit, parang nag-aalala. Napatras si Ellie. Mama, please, bakit niya to ginagawa? Napatingin si Dashiell kay Anouk. Nakita niya sa mata ng asawa ang pagod at takot. Takot. Hindi dahil takot sila sa aso, kundi dahil may hindi sila maintindihan. Mag-uusap kami ng daddy mo, sabi ni Anouk sa bata. Punta ka muna sa kwarto mo, anak. Naglakad si Ellie papunta sa kwarto niya, pero hindi pa siya nakakalayo nang mapansin ni Anouk ang isang kakaibang bagay. Tuwing lilipat si Ellie mula isang anino papunta sa liwanag, sumusunod ang tingin ni Thorsten, hindi sa bata mismo kundi sa paa nito. Parang tinitiyak niya kung saan ito dumadaan. Parang inaabisuhan siya ng bawat galaw. Lumapit si Anouk sa asawa. May napansin ka? Nakita ko, sagot ni Dashiell. Sinusundan niya bawat galaw ni Ellie. Parang alam niya kung saan ito tutungo. Pero bakit? Tanong ni Anouk. Hindi sumagot si Dashiell. Tumalikod siya, kumuha ng tubig, uminom, saka naglakad hawak ang baso. Sa totoo lang, iniisip ko kung tatawag na ba tayo ng behavior specialist. May mali rito. Hindi normal to. Hindi normal, ulit ni Anouk, halos pabulong. Pero hindi rin siya agresibo. Wala man lang kagat, wala man lang kaskas. Kaya nga nakakatakot, sagot ni Dashiell. Parang may sinusubukan siyang pigilan. Napahinto sila pareho. Napatingin kay Thorsten, na nakatingin pabalik na parang sinasabi, sana maintindihan nyo. Kinahapunan, habang naglalaro si Ellie sa kwarto niya, biglang may narinig silang tunog ng pagkiskis sa sahig. Parang may dinadahilan. Parang may iniiwas. Tumakbo si Anouk papunta sa kwarto. At doon niya nakita si Thorsten, nakaharang sa pinto, nakatayo ng tuwid, hindi pumapasok. Sa loob, nakaupo si Ellie sa sahig, hawak ang isa sa mga teacup set niya. Paglapit ni Ellie sa pinto, biglang umatras ang husky. Hindi galit. Hindi nagbabantang umaatake. Parang hinaharang ang daan. Thorsten, move, utos ni Anouk, pero hindi gumalaw ang aso. Ma, sabi ni Ellie, kinakabahan. Anong ginagawa niya? Hindi nakasagot si Anouk. Kasi maging siya, hindi niya alam. Pero may selan sa kilos ng aso, parang may imminent danger na alam niya, na hindi nakikita ng mga mata ng tao. Tinawag niya si Dashiell. Tingnan mo to, sabi niya nang dumating ang asawa. Sinipat ni Dashiell si Thorsten, na hindi tumitingin sa kanila. Ang tingin nito ay nakapako lang kay Ellie, halos hindi kumukurap. Bakit parang alam niya kung saan pupunta si Ellie bago pa siya gumalaw, tanong ni Dashiell. Parang inuuna niya pang pumwesto. Hindi nila namalayan na tumutulo na pala ang luha ni Ellie. Daddy, ayoko na pong ganito. Hindi ko po alam kung bakit niya ako ayaw lapitan. Agad siyang niyakap ng ama. Hindi ka niya ayaw, anak. Hindi ka niya kailanman ayaw. Pero hindi iyon tumama kay Ellie.
Hindi iyon naramdaman ng puso niya. Kinagabihan, nagdesisyon si Dashiell na obserbahan ang aso. Umupo siya sa sala, pinatay ang eye, pinatong ang paa sa mesa. Si Thorsten ay nakahiga sa gilid pero alerto, hindi relax tulad ng dati. Lumapit si Ellie para kumuha ng tubig, at bago pa man tumayo ang bata mula sa upuan, nauna nang umangat ang ulo ni Thorsten. Nang ilalapag ni Ellie ang baso, tumayo agad ang aso. Nang maglakad ang bata pabalik sa kwarto, mabilis na kumilos si Thorsten at umikot papunta sa kabilang direksyon, parang inaabangan ang daraanan ng bata. Yan na naman, bulong ni Dashiell. Parang alam niya bago pa mangyari, sagot ni Anouk. Pero paano? Hindi alam ng sinuman. Kinabukasan, isa na namang bagay ang nawala, isang maliit na kwintas na regalo pa ng lola ni Ellie. Naluha si Ellie agad, pagod na pagod sa takot. At doon nagsimula ang hindi inaasahang kaganapan. Habang umiiyak si Ellie, biglang humakbang si Thorsten papalapit. Hindi upang kumuha ng gamit. Hindi upang mag-angat ng bagay. Kundi upang umupo sa harap niya. Dahan-dahan. Maingat. Parang ayaw siyang matakot. Pero agad umatras si Ellie. No. Please. Stop taking easy things. Napatigil ang aso. Nanginig ng bahagya ang tenga nito. Parang nasaktan, hindi pisikal, kundi emosyonal. At sa unang pagkakataon, lumapit si Dashiell, lumuhod, at tinitigan sa mata ang aso. Badi sabihin mo naman sa amin kung bakit. Pero syempre, walang sagot. Ang meron lang ay isang aso na alam ang isang bagay na hindi nila alam. Isang panganib na hindi nila nakikita. Isang kwento na hindi nila naririnig. At habang nagpapalitan ng tingin sina Dashiell at Anouk, parehong may kaba, parehong may tanong na hindi nila masabi ng malakas, napansin nila ang pinakamahalagang detalye sa buong araw. Tuwing may nawawala, tuwing may kinukuha si Thorsten, tuwing may nililipat. Iisa ang tinitingnan niya. Hindi ang gamit. Hindi ang kwarto. Hindi ang paligid. Kundi si Ellie. Parang siya ang sentro ng lahat ng dapat protektahan. At mas lalong lumalim ang misteryo. Nagising si Ellie na parang may mabigat na nakadagan sa dibdib niya. Hindi pa man niya binubuksan ang mga mata niya, ramdam na niya na may mali na naman. Ang kwarto niya ay tahimik, mas tahimik kaysa sa normal, at sa mismong katahimikan na yon ay may kulang, may hinahanap ang kamay niya sa tabi ng unan. Pero wala. Hindi niya nakita ang maliit na stuffed tiger niya na tinatawag niyang Sunbeam. Mama, bulong niyang halos hindi marinig kahit siya mismo. Wala na naman yung Sunbeam ko, lumingon si Anouk mula sa pintuan, lutang ang mukha at hirap mag-focus, halatang hindi rin nakatulog ng maayos. Ellie, anak, hindi ba't kahapon pa lang natin tinago sa taas ng aparador yan? Tumayo siya, sinilip ang itaas ng aparador. Wala. Walang kahit anong bakas ng laruan. Hindi ko na alam kung paano nangyayari ito, bulong niya. Lumabas silang mag-ina para humingi ng tulong kay Dashiell, pero agad nilang nakita si Thorsten sa dulo ng pasilyo. Nakaupo siya ng tuwid, ang mismong postura niya ay parang bantay. Isang mata niyang kayumanggi, isang asul, parehong nakatingin direkta kay Ellie. Hindi naglalakad, hindi umiikot ang buntot, hindi nag-aamok. Tahimik lang. Parang nag-aantay kung saan pupunta ang bata. Napakapit si Ellie sa braso ng ina. Mama, ayoko na po talaga sa kanya, napatingin si Anouk sa aso, at doon niya muling nakita ang kakaibang tensyon na ilang araw na niyang napapansin, parang may hinihintay si Thorsten na mangyari. Parang may sinusundan siyang pattern na hindi nila maintindihan. Tumawag si Dashiell mula sa kusina. May nawawala na naman ba? Sunbeam naman, sabi ni Anouk. Nasa taas ng aparador kagabi. Hindi na sumagot ang lalaki. Dumiretso siya kay Thorsten, sumalubong sa malamig na tingin ng aso. Buddy, bakit mo ginagawa to? Ano bang problema mo? Pero wala siyang nakuha kundi isang malalim na paghinga ng aso na parang puno ng lungkot. Doon napansin ni Ellie ang isang bagay, nakasilip mula sa likod ng sofa ang buntot ng stuffed tiger. Mama, nandun po, sinubukan ni Dashiell abutin ang laruan, pero nang lumapit si Ellie, biglang tumayo si Thorsten at humarang. Hindi malakas, hindi agresibo, pero sapat para pigilin ang bata. Thorsten, sigaw ni Dashiell. Ano ba? Umatras si Ellie, umiiyak na naman. Mama, please, bakit ayaw niya ako lumapit sa mga gamit ko? Ayoko na po, at iyon ang unti-unting sumaksak sa dibdib ni Anouk, hindi lang nawala ang tiwala ng anak sa aso,
kundi unti-unti nang nasisira ang pagiging normal ng bahay nila. Dashiell, sabi niya, kailangan na talaga nating magdesisyon. Hindi pwede araw-araw ganito. Huminga ng malalim ang lalaki. Alam ko. Pero hindi ko maintindihan kung bakit ganito siya. Hindi siya ganito dati. Pero tingnan mo, sabi ni Anouk, parang siya mismo ang nagbabantay kay Ellie. Sagot ni Dashiell, pero bakit sinusunggaban niya mga bagay niya? Bakit hindi man lang gamit natin? Bakit laging sa kanya? Walang nakasagot. May lumulutang na takot sa hangin, hindi takot na kakagatin sila ng aso, kundi takot na baka tama si Thorsten at sila ang hindi nakakaintindi. Tahimik ang buong bahay, hanggang sa narinig nilang napaiyak si Ellie dahil sinubukan niyang kunin ang sunbeam mula kay Dashiell at muli itong sinunggaban ni Thorsten. Enough, sigaw ni Dashiell, halos tumunog ang dingding. Hindi na pwede ito, hindi na ligtas. Hindi na tama. Umiyak si Ellie. Daddy please pwede po bang huwag niyo siyang paalisin? Baka po, pero hindi na niya natapos dahil gumalaw ang aso, mabagal ngunit may tensyon. Nakatayo siya ngayon sa pagitan ni Ellie at ng laruan, parang isang gwardyang hindi pwedeng lampasan. Sa sumunod na araw, mas tumindi pa ang pagkuha ng aso. Hindi na isang beses. Hindi na 2 beses. Tuwing bumabalik si Ellie sa kwarto niya, may nawawala. Minsan pillow. Minsan laruan. Minsan panyo. Minsan kahit kayon. Pinilit nilang itago ang lahat, pero parang alam ng aso kung saan nila inilalagay bawat bagay. Parang may mapa siya ng buong bahay sa utak niya. Parang alam niya bago pa nila itago. Lumipas pa ang isang araw, at habang nagpipilit gumuhit si Ellie ng panibagong drawing para daw makatulong sa pakiramdam niya, nakaupo si Thorsten sa pintuan, nakatingin lang. Tahimik pero nakakakilabot ang bawat tingin niya. Mama, sabi ni Ellie habang nagguguhit ng araw, tahanan, at sila bilang masayang pamilya, pwede po ba nakausapin niyo si Thorsten? Baka po galit siya kasi hindi ko siya nilalaro. Hindi siya galit, baby, sagot ni Anouk, pero hindi niya kayang maging sigurado. Hindi iyon ganun. E ano po, tanong ng bata. Bakit po niya kinuha lahat ng gamit ko? Bakit po ako lang? Hindi makatingin ng diretsyo si Anouk sa anak. Hindi ko alam, sweetheart. Pero hahanapin natin ang sagot. At doon na pumasok si Dashiell sa sala, nakatingin kay Thorsten. Watch, sabi niya kay Anouk. Pansinin mo ang ginagawa niya. Tumayo si Ellie, bitbit ang drawing. Sa mismong segundo na umangat ang paa ng bata mula sa sahig, mula sa pagkakahiga biglang tumayo si Thorsten, parang nakakodigo sa paggalaw ni Ellie. Nang lumapit ang bata kay Dashiell, sumingit si Thorsten, hindi para umatake, kundi para maagaw ang drawing. Isang mabilis na galaw. Isang galaw na parang sinanay. Sinunggaban niya ang papel at tumakbo papunta sa ilalim ng mesa. Thorsten, sigaw ni Dashiell. Halos mabasag ang boses niya. Hindi na. Hindi na pwede. Hindi ko na kaya to. Daddy, iyak ni Ellie, yun yung drawing ko. Yun yung pinaka-favorite ko, lumuhod si Anouk, niyakap ang anak. Okay lang, anak. Okay lang pero hindi yun totoo. Walang kahit sino sa bahay ang okay. At ang mas masakit, kahit nakikita nilang malungkot ang bata, hindi nila maibalik ang tiwala. Lumapit si Dashiell sa aso, nanginginig ang boses. Give it back. Ngayon na. Pero hindi kumilos si Thorsten. Nananatili lang siyang nakahawak sa papel, nakatingin kay Ellie, at sa gitna ng tingin niyang iyon, may kakaibang takot, hindi takot sa bata, kundi takot para sa bata. Dashiell, sabi ni Anouk, parang may ipinapahiwatig siya. Parang may dahilan. Anong dahilan? Sagot ng lalaki. Anong dahilan para saktan niya ang anak ko, para takutin niya, para agawin lahat ng gamit niya? Wala na akong nakikitang dahilan. Wala. Tumayo si Dashiell, nagpupuyos ang dibdib. Tatawag bukas. Tapos na to, kailangan na siyang umalis dito. Naniga si Ellie. Daddy wag po please wag po, pero hindi na nakinig ang ama. Hindi na niya kaya. Hindi na niya alam paano pang protektahan ang pamilya niya kung araw-araw may ganitong nangyayari. Samantalang si Thorsten, dahan-dahang umatras sa dilim sa ilalim ng mesa, bitbit pa rin ang drawing ng bata. Hindi galit. Hindi masama. Hindi nananakot. Parang may itinatago. Parang may gustong iligtas. Parang may nalalaman na hindi nila alam.
At sa mismong sandaling iyon, doon unang lumipat ang takot. Hindi na sila takot sa aso. Takot na sila sa tanong na hindi nila kayang sagutin, ano ang alam niya na hindi namin nakikita? Nagkaroon ng kakaibang katahimikan sa sala pagkatapos ng sigawan, parang huminto ang oras, parang nanonood ang hangin kung ano ang susunod na mangyayari. Si Ellie, hawak ang dibdib at nanginginig pa rin mula sa pag-iyak, tumingin kay Dashiell, at kay Anouk na para bang wala na siyang makapitan sa dalawang magulang na dati nagbibigay sa kanya ng buong mundo. Sa gitna ng tensyon, biglang kumawala ang isang desisyon mula sa maliit na batang hindi na alam kung paano pa ipagtanggol ang sarili niyang mga gamit. Ako na lang po ang kukuha, bulong niya, pero matigas ang tono. Binabalik ko na po lahat. Ayoko na siyang magalit. Ayoko na po. Napatingin sina Anouk at Dashiell sa isa't isa, parehong parang hindi alam kung ano ang dapat nilang gawin. Ellie, anak, sandali lang, pero hindi na sila pinakinggan ng bata. Tumatakbo na si Ellie papunta sa higaan ni Thorsten, ang maliit na kama sa sulok ng sala na madalas ay lugar ng pahinga pero ngayon ay parang pugad ng lihim na hindi nila maunawaan. Ellie, sigaw ni Dashiell, mabilis na tumayo. Tumakbo siya papunta sa bata, takot na baka kagatin ito ng aso. Huwag kang lalapit ng ganyan. Ellie, anak, tumigil ka. Pero si Ellie, dalang-dala ng takot at pagkalito, ay diretsong lumuhod sa tabi ng kama ng husky at dumapa. Isiniksik niya ang sarili niya papasok, hindi iniisip ang alikabok, ang dilim, ang amoy, o ang posibilidad na naroon pa si Thorsten. Si Dashiell, halos sumabog ang puso sa kaba, lumuhod din at sinubukang hilahin ang anak. Ellie! Lumabas ka riyan ngayon din. Hindi, sigaw ng bata, at iyon ang unang matapang na salitang lumabas sa bibig niya sa buong linggong puro pag-iyak. Gusto kong malaman. Hindi sila nakahinga. Hindi sila kumibo. Nakatayo si Thorsten sa gilid, hindi gumagalaw, nagmamasid lang. Hindi rin siya umuungol, hindi pumupwesto para umatake, hindi. Tahimik lang siya. Pero may lamlam sa mata niya, parang alam niyang mangyayari ito at wala siyang magawa. Ellie, sabi ni Anouk, papalapit, baby please, lumabas ka muna. Usap tayo. Hindi mo kailangang, mama, putol ni Ellie, mula sa ilalim ng kama, may bahid ng gulat at pagkalito, nandito sila, napahinto si Dashiell. Napatigil si Anouk. Parang tumigil ang hangin mismo. Ano nang ibig mong sabihin nandyan sila? Hirap na tanong ni Dashiell. Hindi sumagot agad ang bata. Narinig nila ang paggalaw niya, ang pagkaluskos ng kamay niyang gumagalaw sa sahig na malamig. Pagkatapos, isang pabulong pero malinaw na tanong ang sumunod, Daddy, bakit ganito sila pagkakaayos? Doon na umangat ang kaba sa sikmura ni Dashiell. Hindi na niya kayang tiisin ang hindi nakikita. Kinuha niya ang cellphone, binuksan ang flashlight, at walang sabi-sabi, pinailawan niya ang ilalim ng kama. At doon, bumagsak ang mundo niya. Nandoon ang lahat ng gamit ni Ellie. Pero hindi tambak. Hindi kalat. Hindi parang ninakaw. Nakaayos sila. Perpektong nakaayos. Si Killer whisper sa pinakadulong sulok. Katabi nito ang sparkly shoes. Katabi ang teacup set. Katabi ang moon cover blanket. At sunod-sunod, tila isang landas, isang mahabang ruta na parang minapa ng isang utak na hindi nila kayang basahin. Ang drawing na ninakaw kagabi na roon sa unang pwesto, malapit sa gilid, para madaling makita. Isa-isa, sunod-sunod, parang may direksyon. Parang may sinusundan. Parang may ipinapakita. Anong ginagawa ng lahat ng gamit dito? Bulong ni Anouk, nanginginig ang boses, isang kamay sa bibig. Hindi ito random, hindi pa nakakasagot si Dashiell nang marinig nila ang paggapang ni Ellie palabas mula sa ilalim. Hawak niya si Emir whisper gamit ang dalawang kamay, parang binubuhat ang isang bagay na hindi niya inaasahang mababawi pa. Daddy, bulong niya. Bakit niya inayos ng ganito? Bakit parang gusto niya ipakita sa atin? Napaupo si Dashiell, parang nawalan ng lakas ang tuhod. Hindi ko alam, baby. Hindi ko alam, pero hindi yon totoo. May iniisip siya. May takot na biglang sumiklab sa loob niya. Dahil walang hayop ang gumagawa niyan ng walang dahilan. Walang aso ang nag-aayos ng bagay na hindi kanya. Walang aso ang gumagawa ng landas. May rason. May intensyon. May mensahe. Pero ano? Sa tabi nila, si Thorsten ay nakaupo lang. Tahimik. Hindi nagtatago. Hindi nagtatanggol. Parang hinihintay na makita nila ang matagal na niyang pilit ipinaabot.
Pero hindi nila alam kung ano yon. Hindi pa. Anok, sabi ni Dashiell, nanginginig. May mali. May hindi natin nakikita. Baka may mas malaking nangyayari. Ano nang ibig mong sabihin? Tanong ng asawa. Pero bago pa niya ito masagot, biglang tumingin si Dashiell sa kisame, hindi sa kisame mismo, kundi sa direksyon ng kwarto ni Ellie. Sa lugar kung saan nakakabit ang baby monitor. Ilang buwan na nila hindi pinapansin yon. Ilang buwan na nila hindi binubuksan ang recordings. Ilang buwan na silang umaasa na tulog lang ang bata sa gabi. Pero ngayong nakita nila ang organisadong pag-aayos ng mga gamit, ang paulit-ulit na pagkuha, ang kung paano lagi nitong sinusundan si Ellie, at ang kakaibang paraan ng paghaharang nito, biglang sumama ang pakiramdam ni Dashiell. Anok, bulong niya, halos hindi lumalabas ang boses. Kailangan kong tingnan ang monitor. Ha? Bakit? Hindi ko alam, sagot niya, pero parang may ipinapakita siya sa atin. Hindi gumalaw si Thorsten, pero sa unang pagkakataon, bahagyang kumurap ang mata nito, parang sumasang-ayon. Kinuha ni Dashiell ang cellphone, binuksan ang API ng monitor, at nag-scroll pabalik ng ilang gabi. Hinihintay ni Ellie ang sagot. Hinihintay ni Anok ang sagot. Hinihintay ni Thorsten ang sagot. Dahil sa susunod na segundo, may matutuklasan silang hindi nila akalaing posible. At iyon ang babago sa lahat. Tahimik ang sala, halos nakabitin ang hangin habang nakaupo sina Dashiell at Anok sa tabi ng kama ni Thorsten. Si Ellie ay nakaupo sa sahig, yakap-yakap si Emer Whisper, at bagamat hindi niya alam kung ano ang nangyayari, ramdam niyang may malaking bagay na malapit ng mabunyag. Si Dashiell, nanginginig ang kamay, binuksan ang API ng baby monitor. Noon pa nila ito hindi tinitingnan. Noon pa nila hindi iniisip na baka may makikita sila roon na magpapaliwanag sa lahat. Pero ngayon, wala na silang pagpipilian. Dashiell, bulong ni Anok, hindi sigurado kung gusto ba talaga niyang makita ang nasa recordings. Sigurado ka? Hindi, sagot niya ng diretsyo. Pero kailangan natin. Pinindot niya ang play sa recording mula nakaraang gabi, bandang 2:30, ang oras na kadalasan ay tahimik ang buong bahay. At doon nagsimula ang pagkabasag ng katahimikan. Sa screen, ang kwarto ni Ellie ay madilim maliban sa nightlight na hugis buwan. Nasa gilid ng kama ang maliit na bata, tulog na tulog, nakapulupot sa kumot. Ilang segundo walang nangyayari. Ngunit pagkatapos, dahan-dahang gumalaw si Ellie, hindi parang nagigising, kundi parang hinihila ng hindi nakikitang kamay. Unti-unti siyang umupo. Nakapikit ang mga mata. Walang ekspresyon. Walang malay. Diyos ko, bulong ni Anok, hawak ang bibig. Tumayo si Ellie sa video, naglakad na parang papel na tinatangay ng hangin. Dahan-dahan pero diretsyo. Hindi gumigising. Hindi tumitingin sa paligid. Parang may sinusundan na wala sa screen. At ang direksyon niya. Ang hagdan, sabi ni Dashiell, agad tumayo, parang kailangan niyang puntahan iyon, kahit recording lang ang nakikita niya. Diretsyo si Ellie papunta sa hagdan. Walang pag-aalinlangan. Walang pag-iwas. At sa mismong gilid ng tuktok ng unang baitang, ilang sentimetro lang mula sa nakamamatay na pagkahulog, biglang lumitaw sa frame si Thorsten. Hindi dahan-dahan. Hindi naglalakad. Tumakbo siya. Parang alam niya ang eksaktong segundo na kailangan niyang dumating. Parang sanay. Parang ilang ulit na niyang ginawa. Umusog ang mga balahibo sa batok ni Anok habang pinapanood ang sandaling iyon, si Ellie, patulog na naglalakad sa hangganan ng kamatayan, at si Thorsten, humaharang na parang pader. Sa screen, ginamit ni Thorsten ang katawan niya upang pigilan si Ellie. Hindi niya ito tinulak ng marahas. Hindi niya ito kinagat. Sa halip, marahan niyang ibinangga ang balikat niya sa tuhod ng bata hanggang sa mapalingon si Ellie ng bahagya sa direksyong iyon. Hindi pa rin gising ang bata pero sinundan niya ang paghila ng aso. Parang alam niyang kailangan siyang ilayo, bulong ni Anok, halos hindi makahinga. Hindi pa tapos ang video. Makikita nilang nasa bibig ni Thorsten ang stuffed bunny, si Emer Whisper. At habang umuurong siya palayo sa hagdan, bit-bit ang laruan, sinusundan siya ni Ellie. Para bang nakabitin sa isang mahiwagang tali ang bata, at ang laruan ang pinakaunang dulo ng tali na iyon. Dinala siya ni Thorsten pabalik sa sala, pumunta sa tabi ng kama niya, at doon huminto. Sumunod si Ellie. Muling humiga ang bata sa sahig. Hindi sa kama, pero ligtas, malayo sa hagdan.
At nang nakatitiyak na hindi na siya babalik sa direksyon ng panganib, saka pa lamang bumitiw ang aso sa stuffed bunny at pumwesto sa mismong bungad ng hagdan, parang bantay na hindi natutulog. Tahimik ang lahat sa sala. Ang video mismo ang nag-ingay sa katahimikan ng puso nila. Hindi bulong ni Anouk, halos mawala ng boses. Hindi ko alam na ganito. Pinahid ni Dashiell ang mata niya. Hindi dahil umiiyak siya, pero dahil hindi niya malaman kung paano haharapin ang nakikita. Hindi lang ito isang beses, sabi niya, boses niya ay mahina pero puno ng takot. Pakiramdam ko matagal na itong nangyayari. At dahil walang makapagsalita, walang gustong huminga, walang gustong tumingin sa isa't isa, pinindot niya ang susunod na recording. Pareho. Isang gabi pa. At isa pa. At isa pa ulit. Sa bawat video, lumalabas si Ellie mula sa kwarto, tulog, nakapikit, dumadaan sa hallway na hindi niya nakikita, at palaging papunta sa hagdan. At sa bawat video, halos eksakto sa parehong segundo, naroroon si Thorsten, nakaharang, naggigiya, nagdadala ng mga gamit niya upang akitin siyang bumalik sa ligtas na lugar. Kung minsan stuffed toy. Kung minsan kumot. Kung minsan sapatos. Kung minsan ang mismong bagay na pinakaayaw niyang mawala. Hindi siya nangunguha, bulong ni Anouk, luha ang nakanganga sa nalaman. Para kay Ellie pala talaga lahat ni. Binubuo niya yung landas, sagot ni Dashiell, halos hindi makapaniwala sa sariling sinasabi. Para may sundan si Ellie pabalik. Para hindi siya mahulog. Para mabuhay siya. Umiyak si Ellie kahit hindi niya lubos na naintindihan ang buong konsepto. Si Thorsten hindi po siya galit sa akin. Lumapit ang aso sa bata, dahan-dahan, maingat, parang natatakot siyang magsimula ulit ng panibagong takot. Tumigil siya sa harap ni Ellie at inilapit ang ulo sa kamay ng bata. Hindi siya humihiling ng kapatawaran, nag-aalok siya nito. Si Ellie, nanginginig, hinaplos ang ulo ng aso. Ikaw pala inaalagaan mo ako eh. Hindi kumibo si Thorsten. Pero ang paglapit niya ay sagot na. Umupo si Dashiell sa sofa, hawak ang noo, parang may bato na nakapatong sa dibdib niya. Anouk, buong linggo sinisigawan ko siya. Pinagdudahan ko. Tapos araw-araw pala gabi-gabi pala nililigtas niya ang anak natin. Umupo si Anouk sa tabi ng asawa, pinahid ang luha. Para nating tinanggalan ng halaga ang ginagawa niya. Para tayong bulag na nagalit sa sariling anghel. Napatigil sila. Matagal. Napuno ang sala ng bigat ng pagkakamali nila. Nakatingin si Thorsten sa kanila, hindi marunong magtanim ng sama ng loob, pero ramdam nila ang bigat ng hindi niya masabing katotohanan, ginawa ko ang lahat, kahit galit kayo sa akin. Dashiell, mahina pero malinaw ang boses ni Anouk. Paano kung hindi natin nakita ito? Paano kung itinuloy natin yung plano? Hindi kailangan ng sagot. Pareho nilang alam, muntik na nilang ipamigay ang nag-iisang nilalang na nagtatanggol sa anak nila gabi-gabi. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko, bulong ni Dashiell. Lumapit si Ellie kay Thorsten, yumakap sa leg nito, at sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang mga kakaibang pangyayari, ngumiti ang bata. Good boy, sorry po talaga. Bumagsak ang buntot ni Thorsten sa sahig, unang tanda ng tunay na ginhawa mula pa noong nagsimula ang kaguluhan. Pero kahit gumaan ang loob ng pamilya, kahit nakahanap sila ng sagot sa misteryosong kilos ng aso, may isa pang sumiksik na tanong sa isip ni Dashiell, isang tanong na malamig, mabigat, at mahirap tanggapin. Kung gabi-gabi naglalakad si Ellie ng ganoon. Kung gabi-gabi halos mahulog siya sa hagdan. Kung gabi-gabi ay nagiging tanikala lamang ang mga laruan upang hindi siya mapahamak. Gaano katagal na itong nangyayari bago pa nila napansin? At anong gabi ang muntik na silang mawalan ng anak nilang hindi nila alam na delikado na pala? Hindi niya alam ang sagot. Pero may alam siyang isang bagay, kailangan nilang malaman kung bakit naglalakad si Ellie sa gabi. At kailangan nila itong malaman bago pa mahuli ang lahat. Muling tumingin si Dashiell sa cellphone, sa sunod-sunod na videos, at isang bagay ang agad niyang napansin, nagbago ang simula ng sleepwalking 2 linggo na ang nakalipas. Parehong araw na nagsimula ring mangolekta ng gamit si Thorsten. Pinatay niya ang ilaw ng phone, tumayo, at walang sabi-sabi, hinawakan ang braso ni Anouk. Nagkatinginan sila, parehong may isang tanong sa mata, bakit ngayon nagsimula? At ano ang hindi pa nila nakikita? Hindi pa tapos ang sikreto. Hindi pa nila alam ang pinakadahilan. Pero ngayon, handa na silang hanapin ito, dahil kung may isang bagay na napatunayan ngayong gabi, iyon ay ito.
Hindi nila basta-basta kayang protektahan si Ellie. Pero kaya ni Thorsten. At halos mabura nila ang nag-iisang nilalang na may alam kung paano. Hindi pa lubos na lumulubog ang sikat ng araw nang magsimula ang pagbabago sa buong bahay. Para bang sa mismong sandaling napanood ni Dashiell at Anouk ang mga video mula sa baby monitor, nabuksan ang isang pintuan na matagal nang sarado, isang pintuan patungo sa katotohanang hindi nila inakalang bahagi pala ng araw-araw na buhay nila. At sa sandaling iyon, nagising ang buong bahay, hindi dahil umaga, kundi dahil sa pangangailangang protektahan si Ellie bago pa muling dumating ang gabi. Si Dashiell ang unang kumilos. Hindi pa man natatanggal ang bigat ng emosyon mula kagabi, diretsong pumunta siya sa garahe at mula roon, kinuha ang mga lumang childproof gate na iniimbak pa nila simula ng toddler si Ellie. Hindi ko nahahayaang mangyari ulit yon, bulong niya habang inaalikabukan ang mga bakal. Kahit isang segundo. Kahit isang bitaw. Si Anouk naman ay agad na naghanap ng pediatrician ni Ellie para magpa-schedule ng appointment. Tumawag siya ng sunod-sunod, nakikipagpalit ng oras, nagpapaliwanag, pero hindi niya mabanggit ang buong nangyari. May concern po kami, sabi niya. Madalas po siyang maglakad habang tulog. Hindi pa niya kayang isama ang at halos mamatay siya gabi-gabi kung hindi sinasalo ng aso. Samantala, si Ellie ay nakaupo sa sala, kasabay si Thorsten na hindi na gumagalaw mula sa tabi niya. Parang nagbago ang kumpas ng husky, kung dati nakaabang lang siya, ngayon ay nakadikit siya sa bawat hinga ng bata. Kapag gumalaw si Ellie, tumatayo si Thorsten. Kapag umalis si Ellie sa sofa, sumusunod siya. Kapag naupo ang bata sa sahig, agad itong hihiga sa tabi niya, nakaposisyon sa direksyon ng pasilyo, parang inaantay ang anumang maaaring tumawag ng panganib. Hindi na rin siya nagtatago ng gamit. Wala nang pagnanakaw, wala nang pagtatago ng laruan. Wala nang pangangalap. Parang natapos na ang misyon na yon. Pero kapalit nito, ang katahimikan niyang puno ng tensyon. Para siyang sundalong kakauwi mula sa digmaan pero nakikinig pa rin sa bawat tunog, bawat yabag, bawat pagsinghot sa hangin. Ano po ginagawa niya? Tanong ni Ellie habang hinahaplos ang likod ng aso. Bakit po parang hindi siya mapakali? Lumuhod si Anouk, hinaplos ang buhok ng anak. Anak, binabantayan ka niya. Alam niyang delikado ka kapag natutulog. Kaya hindi siya umaalis sa tabi mo. Pero safe na po ako, di ba? Tanong ni Ellie, may halong pag-asa at takot. May gate na po mamaya. At may lock na po. Hindi na po ako mahuhulog. Safe ka, sagot ni Anouk pero nilunok niya ang kaba. Gagawin namin ang lahat para siguraduhin yon. At sa gilid ng mata niya, alam niyang narinig ni Thorsten ang sinabi niya, dahil bahagyang gumalaw ang buntot nito, hindi sa saya, kundi sa pag-ayon. Pagsapit ng tanghali, tapos na ang malaking pagbabago. Nakalagay na ang child gate sa tuktok at baba ng hagdan. May bagong bolts ang mga bintana sa kwarto ni Ellie. May door alarm na tutunog sa cellphone nila kapag may bumukas na pintuan sa gabi. Sa harap ng kwarto ni Ellie, naglagay si Dashiell ng maliit na motion sensor na mag-aalerto kung lumabas siya nang hindi nila napapansin. Pagtingin ni Anouk sa bahay na halos hindi na nila makilala, napahawak siya sa dibdib. Grabe, dapat noon pa natin to ginawa. Tumigil si Dashiell sa pag-ayos, humawak din sa dibdib niya. Hindi ko mapapatawad sarili ko, Anouk. Naghinala tayo kay Thorsten. Inisip pa natin na baka sinasadya niyang saktan ang anak natin, pero siya pala ang nilalagay ang sarili sa peligro gabi-gabi. Lumapit si Thorsten, tumingin kay Dashiell, tapos kay Ellie, na parang sinasabi, hindi ko kailangan ng kapatawaran. Basta bantayan niyo siya ngayon. Sa hapon na yon, dumating ang tawag mula sa pediatrician. Bring her first thing tomorrow, sabi ng doktor. Sleepwalking this frequent needs evaluation. We'll run some tests. At bagamat hindi maintindihan ni Ellie ang buong ibig sabihin, naramdaman niya ang bigat sa boses ng ina. Mama, masama po ba yon? Hindi naman masama, sagot ni Anouk, yumakap. Pero kailangan natin malaman kung bakit ka naglalakad ng hindi nagigising. Tumayo si Thorsten, lumapit sa kanila at inilagay ang ulo niya sa hita ni Ellie. Hindi para sa atensyon, kundi para patunayan na hindi sila nag-iisa. At doon, parang lumuwag ng kaunti ang dibdib ni Ellie. Hindi mo po ako iiwan, di ba? Tanong niya sa aso. Tumahol ng mahina si Thorsten, parang sagot na. At sa wakas, mumiti si Ellie. Pagsapit ng gabi, nagsimula ang tunay na pagsubok. Okay, anak, sabi ni Dashiell habang inaayos ang kumot ni Ellie.
Iba ang setup natin ngayon ha. May gate na tayo. May alarm. At syempre, si Thorsten ang tulog sa loob ng kwarto mo. Dito po talaga siya matutulog, tanong ng bata. Sagot ni Anouk. Mas safe ka kapag nandito siya. Napatingin sila kay Thorsten, na tila alam niya ng matagal na iyon ang dapat mangyari. Dumapa siya sa gilid ng kama ni Ellie, hindi komportable, hindi parang naghahanap ng malambot na pwesto. Gusto niyang tanawin ang pinto. Gusto niyang tanawin ang pasilyo. Gusto niyang makita ang hagdan kung sakaling kumilos ang bata. At palipat-lipat ang tingin niya sa lahat ng iyon. Parang nagbabantay, bulong ni Anouk. Hindi parang, sagot ni Dashiell. Nagbabantay talaga. Pinatay nila ang ilaw. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat, hindi nila iniwan si Ellie nang hindi nila nakikita ang buong paligid. Nakatayo sila sa may pinto, binabantayan ang paghinga ng anak. Pero hindi iyon ang nakakabingi sa kwarto, kundi ang tensyon. Si Thorsten, nakahiga sa sahig pero hindi nagre-relax. Hindi gumagalaw ang buntot. Hindi nakapikit ang mga mata. Para siyang halimaw ng dilim na ipinanganak para magbantay, hindi matulog. Kahit bahagyang paggalaw ni Ellie sa kama, sumusunod ang mata niya. Kahit kaluskos mula sa labas ng bahay, napapatingala siya. Dashiell, bulong ni Anouk nang halos makatulog na si Ellie. Takot pa rin siya. Kita ko sa postura niya. Parang may hinihintay. Tingin mo, sagot ng asawa, sanay na siya. Sanay siyang may panganib gabi-gabi. Ngayon lang natin siya tinutulungan. May isang saglit na katahimikan bago sumagot si Anouk. Pero Dashiell, paano kung tama siya? Paano kung hindi pa tapos ang panganib? Hindi sumagot ang lalaki. Dahil ang totoo, iyon din ang iniisip niya. Alam niyang nagsisimula pa lang sila. Alam niyang hindi sapat ang mga gate at lock. Alam niyang kailangan nila malaman ang dahilan ng sleepwalking, hindi lang harangan ang resulta. At habang nakatingin siya kay Thorsten, na parang isa ring nilalang na hindi na natutulog dahil sa trauma, napagtanto niya, baka hindi pa iyon ang buong kwento. Baka may hindi pa nila alam tungkol sa nangyayari kay Ellie tuwing gabi. Baka hindi lang hagdan ang panganib. Lumapit sila sa kama, hinaplos ang noo ng anak at lumabas ng kwarto ng tahimik. Pero bago nila tuluyang isara ang pinto, tumingin si Thorsten sa kanila, isang tingin na hindi nanghihingi ng pahintulot o awa. Isang tingin na parang sinasabing, ako ang unang lalaban kapag may dumating. Kahit hindi nyo makita. Kahit hindi nyo maintindihan. At doon nagsimula ang tunay na gabing puno ng bantay. Sa labas ng kwarto, nananatiling gising sina Dashiell at Anouk, hindi pa kayang matulog pagkatapos ng lahat ng natuklasan nila. Sa loob naman, si Thorsten ay hindi gumagalaw mula sa tabi ni Ellie, nakaangat ang ulo, ang tenga ay nakatutok sa bawat tunog. Parang isang sundalong nakikitang kakaiba ang dilim. Parang may inaabangang hindi niya masabi dahil hindi siya tao. Parang alam niyang may susunod. Sa unang pagkakataon, kahit natatakot pa rin siya, hindi na nag-iisa si Ellie. Alam niya, ramdam niya, at sapat iyon para pumikit siya ng may konting kapanatagan. Pero para kay Thorsten, hindi pa tapos ang misyon. At habang kumikislap ang ilaw ng bagong door alarm, nagtagpo ang tingin ni Anouk at Dashiell sa pasilyo. Alam nila, hindi pa tapos ang laban. Hindi pa tapos ang sikreto. At ngayong handa na silang makinig, malapit na nilang malaman ang susunod na bahagi ng katotohanan. Mula nang matuklasan ni Dashiell at Anouk ang katotohanan sa likod ng bawat misteryosong pagkawala ng gamit ni Ellie, nag-iba ang ihip ng hangin sa buong bahay. Hindi ito naging mas magaan, hindi pa. Pero nagkaroon ng bagong ayos, parang may ritual na nabuo na kahit hindi nila pinag-usapan, kusang sumulpot mula sa pangangailangan. At sa gitna ng ritual na yon, nandoon si Thorsten, hindi na bilang aso nilang dapat bantayan, kundi bilang tahimik na bayani na dapat nilang pakinggan. Gabi-gabi, sa mismong oras na dati ay nagdadala ng kaba, nagsisimula ang bagong routine. Matapos magsipilyo at magbihis ng pambahay si Ellie, tatawagin niya si Thorsten. Tara na po, sasabihin niya, at susunod ang husky na parang sundalong alam ang posisyon niya. Hihiga siya sa mismong gitna sa pagitan ng kama ni Ellie at ng pintuan, ang eksaktong lugar na maaaring madaanan ng bata kung sakaling muling lumakad habang tulog. Pagkatapos nito, upo si Ellie sa gilid ng kama. Aabutin isa-isa ang ilang laruan mula sa basket sa tabi niya, mga laruan na dati niyang tinatago mula kay Thorsten dahil sa takot. Pero ngayon, dahan-dahan niya itong inilalagay sa tabi ng aso. Pwede mo pong bantayan ulit, bulong niya, parang lihim na pangako.
Kung kailangan mo po ulit, kunin mo po. At sa bawat isang laruan na inilalapag niya sa harap ng husky, hindi gumagalaw si Thorsten, pero tumutugon ang mata niya, isang dahan-dahang pagkurap na parang sinasabi nitong tinatanggap niya ang tiwala. Isang gabi, habang naglalagay ng stuffed toy si Ellie sa tabi ni Thorsten, napansin niyang hindi kalikot ang reaksyon ng aso. Parang may respeto siya sa bagay na yon, tulad ng para sa isang relic o mahalagang tanda ng komunikasyon nila. Hero ka po, bulong ni Ellie, at bagamat hindi niya naintindihan kung bakit gusto niya itong sabihin, ramdam niya mula sa puso niya na totoo iyon. Sa labas ng kwarto, nakatayo sina Dashiell at Anouk, tahimik na nagmamasid. Hindi ako makapaniwalang muntik natin siyang ipamigay, sabi ni Anouk, mahina, parang ayaw niyang marinig ni Thorsten. Huwag mo na isipin, sagot ni Dashiell, pero halata sa boses niyang hindi niya kayang sundin ang sarili niyang payo. Ang mahalaga, may pagkakataon pa tayong bumawi. At totoo nga yon. Sa mga sumunod na araw, naging malinaw sa kanila na hindi lamang sleepwalking ang natututuhan nilang bantayan, kundi mismong instinct ni Thorsten, na parang mas nauuna kaysa sa kanila mismo. Isang umaga, habang nasa likod bahay si Ellie para magtanim ng maliit na halaman na binigay sa kanila ng kapitbahay, bigla siyang tumayo mula sa lupa at lumakad papunta sa gilid ng garden bed kung saan may maliit na hukay. Hinawakan niya ang lupa, nagtatangkang tanggalin ang isang bato, pero bago niya pa ito mahawakan, biglang tumakbo si Thorsten mula sa pinto ng bahay at humarang. Thorsten, gulat na tanong ni Ellie. Ano po? Pero bago pa makalapit si Anouk, narinig nila ang tunog, isang nakakatindig balahibong pag-ugong mula sa lupa, mula sa mismong hukay na gustong hawakan ni Ellie. Nang tumingin sila ng mas malapit, may gumagalaw na dilaw at itim na mga guhit, isang maliit na putakti na gumagapang palabas. Ellie, sigaw ni Anouk, humahangos, mabilis na hinila ang anak palayo. Anong ginagawa mo dun? Gusto ko lang po kunin yung bato, sagot ng bata, naguguluhan. Pero hinarangan po ako ni Thorsten. Tumayo si Dashiell, sinilip ang hukay, at agad siyang napaatras. Naku naman pugad ng putakti. Napatingin siya kay Thorsten, na ngayon ay tahimik lang na nakaupo, nakatingin kay Ellie bilang pagtitiyak na ligtas ang bata. Kung hindi niya tayo naunahan, hindi na kinailangan ng kahit sinong tapusin ang pangungusap. Alam nilang lahat kung ano ang maaaring nangyari. Habang papasok sila muli sa bahay, napahawak si Anouk sa dibdib ng aso. Thank you, bulong niya, pero hindi iyon para kay Thorsten lang, kundi para sa buong pagkakataon na iyon. Para sa pagkakataong muli nilang napatunayang hindi sila nagpaparangya o nag-ilusyon lang. Totoo ang instinct nito. Totoo ang abilidad niyang magbantay. Totoo ang nararamdaman niyang panganib. Hindi iyon ang huling pagkakataon. Pagkaraan ng 4 na araw, habang kumakain sila ng almusal, biglang tumayo si Thorsten, nakapili ang tainga, at tumakbo papunta sa direksyon ng kusina, hindi upang kunin ang pagkain, kundi upang tumahol ng mababa. Malinaw na may gustong ibigay na babala. Sumunod si Dashiell, napakunot noo. Ano na naman? Pero bago pa niya mahanap ang sagot, biglang tumunog ang carbon monoxide detector, pero ilang segundo pagkatapos ng tahol ni Thorsten. Ibig sabihin, naramdaman ng aso ang pagbabago sa hangin bago pa man tumugon ang device. Dashiell, sabi ni Anouk, gulat na gulat, paano niya nalaman? Hindi ko alam, sagot nito, nanginginig ang kamay habang binubuksan ang bintana. Pero sigurado akong hindi aksidente. Si Ellie naman, na natatakot na dati sa bawat kilos ni Thorsten, ngayon ay nakatayo sa tabi nito, hawak ang balahibo ng likod niya. Ang galing mo po, bulong niya, hindi para papurihan siya, kundi dahil naramdaman niyang totoo iyon. Sa mga sumunod pang araw, naging mas malinaw ang pagbabago sa samahan nila. Kapag naglalakad si Ellie sa pasilyo, si Thorsten ay nasa likod niya, pero hindi na parang humaharang. Parang nagbabantay. Kapag bumababa sila ng hagdan, nauuna ang aso, sa kanya tinitingnan ang bawat baitang bago humakbang si Ellie pababa. Kapag lumalabas sila ng bahay, sinisilip muna ni Thorsten ang paligid bago niya hayaan si Ellie lumapit sa kahit anong sulok ng bakuran. At si Ellie, na ilang linggo nang nalulunod sa takot at pagkalito, unti-unting bumalik ang pagiging bata. Hindi mabilis, hindi isang iglap, pero dahan-dahan. Nagsimula siyang magkwento ulit habang kumakain. Nagsimula siyang tumawa ulit kapag nakakita siya ng bagay na nakakatawa. At tuwing lalapit si Thorsten, hindi na ito takot na tingin. May tiwala na. Malinaw. Mainit. Isang gabi, bago sila matulog, inabot ni Ellie si Ear Whisper at inilagay sa pagitan nila ni Thorsten.
Para po hindi na kayo mahirapan maghanap, sabi niya, nakangiti. At unang pagkakataon iyon na nakita ni Dashiell ang tunay na ngiti ng anak matapos ang maraming araw ng tensyon. Promise po, hindi ko kayo papagalitan kahit kunin niyo ulit. Umangal si Thorsten ng mahina, parang simpleng tugon na hindi niya kailangan kunin yon ngayon. Pero tinabihan niya si Ellie, marahang idinantay ang ulo sa kama, at doon siya nanatili. Sa loob ng ilang minuto, nakatulog ang bata. Pero si Thorsten, hindi. Nakahiga siya, pero nakadilat. Nakikinig. Tinitingnan ang bawat anino sa dingding. Ang bawat tunog. Ang bawat paghinga. At sa sandaling iyon, may bagay na napansin si Dashiell. Lumapit siya kay Anouk at bumulong. Napansin mo ba? Hindi siya nagre-relax. Kahit isang minuto. Tingin mo, bakit? Tanong ni Anouk, mumunguya ng labi. Hindi agad sumagot si Dashiell. Tumingin muna siya sa anak niyang tulog, sarado ang gate. Naka-on ang alarms, may bantay sa tabi. May pag-asang ligtas na siya. Pero kapag tumingin siya kay Thorsten, parang iba ang sinasabi ng aso. Hindi pa tapos ang takot niya, bulong ni Dashiell. Parang may inaabangan pa siya. Kahit may mga gate na tayo, tanong ni Anouk. Sagot ni Dashiell. Parang may alam siyang hindi pa natin alam. At sa labas ng bintana, dumaan ang malamig na hangin na parang bulong mula sa dilim. At sa loob ng kwarto, sumama ang tiyan ni Dashiell sa kaba. Dahil kung may isang bagay na sigurado sila ngayon, iyon ay ito, ligtas si Ellie dahil kay Thorsten. Pero ano ang mangyayari kung dumating ang isang gabi na mas malaki ang panganib? At handa ba sila kung may susunod pa? Tahimik ang buong bahay sa umagang iyon, pero hindi iyon katahimikang malamig o nakakabingi. Mas parang pagod na buntong hininga matapos ang isang mahabang laban, isang pagod na may halong pasasalamat. Hindi pa man gising si Ellie, naglalakad na sina Dashiell at Anouk sa paligid ng bahay para suriin ang bawat gate, bawat lock, bawat alarm. Para silang dalawang magulang na ngayon lang tuluyang tinanggap kung gaano nila kamuntik mawala ang anak nila. Tuwing papasok sila sa kwarto ni Ellie, nakikita nila si Thorsten na nakahiga sa malambot na kama na binili nila ilang araw bago. Hindi siya natutulog ng malalim. Kapag dumungaw sila sa pintuan, gumagalaw agad ang tenga niya, nakahanda, nakaalerto, kahit walang panganib. Hindi pa rin siya nagpapahinga, bulong ni Anouk habang nakatingin sa anak at aso. Parang sinasanay niya ang sarili niya na huwag kailanman matulog ng sabay sa amin. Umiling si Dashiell, napangiti ng mapait. Ilang linggo na siyang ganito. Hindi ko alam kung paano natin siya mapapaluwag. Pero baka hindi pa panahon. Nang bumangon si Ellie, nakapikit pa ang isang mata, pero pagtingin niya kay Thorsten, gumaan agad ang mukha niya. Tumakbo siya papunta sa aso at niyakap ito ng mahigpit. Good morning po, Thorsten, sabi niya, na parang iyon ang pinakanatural na paraan ng pagtayo mula sa kama. Tumahol ng mahina ang husky, bagong tunog na hindi nila madalas marinig, parang malumanay na tugon, hindi babala, hindi pag-aalala, hindi kaba. Parang gabing iyon, kahit sandali, ay nakapagpahinga siya. Daddy, sabi ni Ellie, pwede po bang gumawa ako ng bago kong drawing? Siyempre naman, sagot ni Dashiell. Anong gusto mong iguhit? Hindi sumagot si Ellie agad. Umupo siya sa sahig, humawak sa kahon ng crayons, at dahan-dahang nagsimula. Si Thorsten naman ay humiga sa tabi niya, nakaharap pa rin sa pintuan, pero mas relaxed kaysa dati. Minsan-minsan, sinusulyapan niya si Ellie, parang tinitiyak na alam ng bata ang ginagawa niya. Si Ellie ay hindi nagsasalita sa loob ng halos 10 minuto, puro pagpipili ng kulay at pagdrawing. Si Anouk naman ay nakaupo sa sofa, nakatingin lang, parang pinapanood ang isang bagay na mas malaki pa sa simpleng larawan. Natapos ni Ellie ang drawing at mabilis niya itong iniangat, nakangiting may konting dimple. Mama, Daddy, tingnan niyo po. Halos sabay lumapit sina Dashiell at Anouk. Sa papel, may bahay nila na may araw sa itaas at kaunting bituin kahit mali ang panahon. May 3 tao na magkakatabi, hawak kamay sila. At sa gitna ng larawan, mas malaki pa sa lahat, ay si Thorsten na may kapa at malaking puso sa dibdib. At sa taas ng lahat, sinulat ni Ellie sa maliliit, paikot-ikot na letra, Thorsten, ang bayani. Hindi sinasadyang napaiyak si Anouk. Baby, ang ganda naman ito. Kasi po hindi ko po siya pwedeng tawagin na masama. Kasi hindi naman siya masama. Hinawakan niya ang ulo ni Thorsten at yumakap ulit. Hindi niya ako iniiwan kahit minsan. Huminga ng malalim si Dashiell, parang lumuwag ang dibdib niya pagkatapos ng napakahabang linggo.
Dapat nagtiwala tayo sa kanya simula pa lang, bulong niya. Kung alam ko lang si pinunasan ni Ellie ang balikat ni Thorsten gamit ang kamay niyang makulay sa crayons. Hindi niyo po kasalanan, sabi niya, simple ang tono. Hindi niyo lang po alam. At sa sinabi niyang iyon, nagkatinginan sina Dashiell at Anouk dahil totoo yon. Hindi nila alam. Hindi nila nakita. Hindi nila pinansin ang mga maliit na palatandaan bago pa maging panganib. Pero ngayon, iba na ang kwento. Habang lumilipas ang araw, nakita nilang mas naging malapit si Ellie at Thorsten sa isa't isa. Hindi na takot ang bata. Hindi na pag-aalinlangan. Sa bawat hakbang niya sa loob ng bahay, may kasunod siyang tila anino. Nang pumunta siya sa kusina para uminom ng tubig, sumunod si Thorsten pero hindi na naghaharang, nakikita lang niya. Nang naglaro si Ellie sa sala, hindi malayo ang aso pero hindi rin malapit para maging sagabal. At kapag lumapit si Ellie para humalik o yumakap, si Thorsten ay hindi na mahigpit, hindi na tensyonado, parang naaamoy niyang ligtas ang bata sa araw. Pero pagsapit ng gabi, babalik ang bigat sa mata ng aso. At iyon ang hindi maalis sa isip ni Dashiell. Anouk, sabi niya habang iniayos ang gate sa hagdan bago matulog, napapansin mo ba na sa gabi, parang bumabalik ang kaba niya? Sagot ni Anouk, humihigop ng hangin. Parang may inaabangan. Pero safe na si Ellie, sabi ni Dashiell, pero kahit siya, hindi niya kayang sabihin ng buong paniniwala. Hindi naman siya makakalabas ng kwarto. Hindi siya makakalapit sa hagdan. Tumingin si Anouk kay Thorsten, na nasa kwarto ni Ellie, nakahiga ngunit nakadungaw sa labas. Siguro, sabi niya, hindi lang hagdan ang problema. At iyon ang tumama kay Dashiell, parang palaso. Ano pa ang inaabangan ni Thorsten maliban sa sleepwalking? Hindi sumagot ang gabi. Hindi sumagot ang katahimikan. Hindi rin sumagot ang aso. Pero may tensyon na lumutang sa kwarto, parang usok na hindi makita ngunit nararamdaman. Si Ellie ay natulog ng mabilis, pagod mula sa buong araw ng pagtakbo at paglaro. Si Thorsten naman ay hindi pinikit ang mga mata sa unang 5 minuto. Pagkatapos, sumandal siya sa kama at tumahimik. Hindi siya matutulog ng malalim. Alam nila yon. Hindi niya ginagawa iyon gabi-gabi. Bumalik sina Dashiell at Anouk sa sala para uminom ng tsaa. Hindi pa tapos ito, ano? Tanong ni Anouk, halos pabulong. Hindi pa, sagot ni Dashiell. Pero ngayon hindi na tayo bulad. Habang lumilipas ang ilang oras, unti-unting lumubog ang bahay sa tingkad ng katahimikan. Ang uri ng katahimikan na hindi masamang pakinggan pero punang impormasyon. Tanging si Thorsten lamang ang tila nakakarinig ng mga maliliit na tunog, isang kaluskos mula sa labas, isang humahangos na hangin mula sa bintana, isang paggalaw ng pako sa kahoy. Tuwing may naririnig siya, kumikilos ang tainga niya. Tuwing may dumadaan sa labas, tumitigil ang paghinga niya. Tuwing may hindi pamilyar na tunog, napapalingon siya papunta sa pintuan. Hindi niya ito ginagawa dahil takot siya. Ginagawa niya ito dahil sanay na siya. Dahil ilang linggo siyang naging tanging proteksyon ni Ellie mula sa panganib na hindi nila alam na nag-exist. At kahit may gate, may lock, may alarm, ang instinct ng aso ay hindi mapasubalian, tuloy-tuloy siyang nagbabantay. At doon, habang pinagmamasdan ni Dashiell si Thorsten mula sa bahagyang nakabukas na pinto, may pumasok sa isip niya, isang tanong na hindi niya inaasahang matatakot siyang marinig mula sa sarili niya. Paano kung may isang gabi na hindi sleepwalking ang problema? Paano kung may isang gabi na may ibang panganib? At paano kung si Thorsten lang ulit ang makakita? Hindi niya alam ang sagot pero naiwan ang tanong. At marahil, iyon ang kailangan upang manatiling alerto ang puso ng bawat isa sa kanila. Nang tumingin si Thorsten sa direksyon niya, kahit sandali, nagkatinginan sila. Walang salita. Walang ingay. Pero malinaw ang sinasabi ng mata ng husky, bantayan mo rin siya. Hindi ako sapat mag-isa. Tumango si Dashiell, kahit hindi sigurado kung bakit niya ginawa yon. At sa wakas, pumasok siya sa kwarto at hinaplos ang ulo ng aso. Salamat, bulong niya. At sana kapag may susunod pa, makita namin agad. Hindi lang ikaw. Tinunggo niya si Ellie, hinalikan ang noo nito, at naramdaman ang gaan ng dibdib niya, isang gaan na salamat kay Thorsten. Nang lumapit si Anouk, niyakap niya si Dashiell mula sa likod. Kaya natin to, sabi niya. Basta sama-sama. At habang pinapatay nila ang ilaw at ibinabalik ang pinto ng kwarto sa kalahating bukas na posisyon, bumagsak ang bahay sa gabing puno ng pag-asa at banayad na kaba.
Si Thorsten, nakahiga sa tabi ng kama ni Ellie, hindi pumipikit. Nakatutok ang tenga. Nakadikit ang ilong sa malamig na sahig. Nakikinig. Nag-iintay. Hindi dahil natatakot, kundi dahil handa siyang pumasok sa digmaan kahit hindi pa nila alam kung ano yon. At bago tuluyang magsara ang buong araw, isang panghuling tanong ang umalingaw sa isip ng pamilya Winters, isang tanong na parang bulong ng hinaharap, kung may bagong panganib na dumarating, sino ang unang makakaamoy? At ang sagot, tahimik ngunit malinaw, ay nakahiga sa sahig, ang tagapagbantay na hindi nila inasahan, ngunit ngayon ay tanging hindi nila kayang mawala. Kung gusto mong malaman kung ano ang susunod na haharapin ni Thorsten, kung anong bagong misteryo o panganib ang aabutin ng kanyang tahimik na sungay sa gabi, sundan ang kwento. Marami pa siyang ipinapakita. Marami pa siyang alam. At hindi pa tapos ang kasaysayan ng asong kayang makakita sa dilim higit sa sinumang tao. Kung naabot mo na ito, mag-iwan ng like at mag-subscribe dahil ang mga balitang tulad nito, ikaw ay dapat. Ang unang nakaalam.